Mga balitang pambansa, naniniwala ang Bureau of Immigration na iligal ang naging pag-alis si dating Mayor Alice Go sa Pilipinas. Base sa impormasyong natanggap ng immigration, hindi dumaan sa kanila si Go. Kahit kasi kabilang sa lookout bulletin order si Go, wala silang record na lumabas ito ng bansa. Kaya naman importante raw malaman kung saan lumusot ang dating alkalde para nga makatakas sa mga kinakaharap na kaso nito. Nauna nang inilantad na pumunta ng Malaysia si Go bago lumipad patungong Singapore. Kanselado pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Calabarzon dahil sa epekto ng VAG mula sa Bulkang Taal. Walang in-person classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Antipolo City, Nasugbu, Batangas, San Juan, Batangas, Tanawan City at Tui. Gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Alfonso, Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, General Trias City, Imus at Indang. Wala ring face-to-face classes sa Kawit, Magallanes, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tanza at 13 Martires. Pati na rin sa ilang lugar sa Quezon, Candelaria, Dolores, Lucban, Mauban, San Antonio at Tayabas. Nasa listahan din po ang ilang bahagi ng Rizal gaya ng Baras, Cardona, Halahala, Montalban, Morong, Pililla, Tanay at Teresa. Gayon din ang Lubang, Mindoro at probinsya ng Laguna. Itinanggi ng abogadong si Man Scarpio ang alegasyong sangkot daw siya sa bentahan ng iligal na droga. Tulad ng sinabi ng asawa niyang si VP Sara, politically motivated daw o pamumulitika lamang ang mga nasabing paratang. Inakusahan ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban si Carpio sa gitna ng investigasyon ng Kamara noong nakaraang linggo. Bukod nga kay Carpio, may kinalaman din anya sina Davao City Congressman Paulo Polong Duterte, dating Presidential Advisor Michael Yang sa sinasabing 11 billion pesos na illegal drug shipment sa bansa noong taong 2018. Pero ang giit ni Carpio, walang basehan at hindi totoo ang mga paratang sa kanila. Nakatakda namang magdeklara ng dengue outbreak ang Department of Health o DOH bunsod ng patuloy pa rin pong pagtaas ng mga kaso nito. Umabot sa 136,000 na kaso ng dengue na naitala mula January 1 hanggang August 13 ngayong taon. Mas mataas yan ng 33% sa parehong panahon noong 2023. Sa kabila naman yan, bumaba daw ang bilang ng mga namamatay sa dengue. Nauna nang nagdeklara ng dengue outbreak ang Iloilo Province, Capiz at Maging or Moc City. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.